Bantayan nyo rin yung paligid ninyo, hindi lang ho yung dagat. At sigurado marami na ho inchik na pumapasok dito. Baka one day, hindi natin alam, biglang merong i-activate ng China, yung mga inchik na nandito, tao na pala nila at wala na tayong magagawa. Baka ini-invade na tayo slowly, hindi ninyo alam. Kasi ho nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun yung inimbestigahan namin sa Kongreso. Sa Samar, umaabot. Hanggang sa Palawan, umaabot. Dumadami na insik. Meron ng Pilipino, insik pala, nagiging mayor na. Marami ho talagang problema na kailangan ma-realize natin at karamihan sa inyo, nararamdaman ito. Unang-una, alam naman natin yung trespassing ng China na ginagawa dito sa bansa natin. Kaya nga ang tanong doon, kung ang Pilipinas ba ay malakas na bansa, sa tingin nyo kaya papasok sila dito? Hindi. Kasi nga alam nila na medyo mahina yung bansa natin, no? Sa depensa, sa tao. Kaya binubuli tayo nitong bansa na ito. Ngayon, mga kaibigan, ano ang ginagawa ng bansa natin para maprotektahan ang ating mga tubig? Huwag ho kayong mag-alala dahil medyo mahaba lang ang proseso na ginagawa ng bansa natin. Pero ganun ho talaga, hindi ho lahat nadadaan sa mabilisang solusyon. Ito po yung sinasabi na bilateral talks. Nag-uusap ang Pilipinas at ang China. Pero ang China kung minsan ayaw makipag-usap sa atin. So ano pang ginagawa ng Pilipinas? Merong multi-bilateral talks na ginagawa ang Pilipinas. Nakikipag-usap tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang klase, sa iba't ibang bansa. Nang sa ganun, makita ng buong mundo ang ginagawa ng China dito sa Pilipinas. Importante na ang ating bansa, ang ating mga opisyalis, ipagpatuloy ang pag-usap. Lalong-lalo na itong problema na to, kailangan madala to sa United Nations. Dahil kung hindi ito papansin ng ibang bansa, lalo tayong ibubuli. Kaya nagpapasalamat tayo na binalik nila itong visiting forces agreement natin, no? Nandito merong military practice na ginagawa ang Amerikano at ang Pilipinas, no? Ang laging yung tanong is, ano ho ba talaga yung kailangan gawin? Ano ho ba yung tulong na pwede madala sa inyo? Dahil ang problema natin, pag pumupunta tayo sa Scarborough, pag nangingisda kayo, hinaharang kayo. Wina-water cannon kayo. Patuloy ang harassment na ginagawa sa atin. At yan, talaga nagpapahirap sa mga mangingisda. Anong kailangan natin? Kailangan ipagpatuloy natin itong gobyerno na ito na makahingi tayo ng safety of passage. Ibig sabihin, free kayo na pumasok kung sa kayo mangingisda at hindi kayo hinaharang. Dapat ganun ang gawin natin dahil tubig natin to. Kailangan sama-sama tayo, no? Ipaglaban natin itong sovereignty natin, yung tubig natin na pinapasok nila. Dapat meron kayong safety of passage. Alam nyo mga kaibigan, itong problema natin with China, malalim ito. Hindi lang ho itong tubig ang problema natin. Kaya importante na kayo mismo, na dito sa Masinloc, sa Zambales, bantayan nyo rin yung paligid ninyo, hindi lang ho yung dagat. At sigurado marami na ho inchik na pumapasok dito. Baka one day, hindi natin alam, biglang merong i-activate ng China, yung mga inchik na nandito, tao na pala nila at wala na tayong magagawa. Baka ini-invade na tayo slowly, hindi ninyo alam. Kasi ho nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun yung inimbestigahan namin sa Kongreso. Sa Samar, umaabot. Hanggang sa Palawan, umaabot. Dumadami na insik. Meron ng Pilipino, insik pala, nagiging mayor na. Tama o hindi? Tama. So yan yung problema. Kailangan bantayan talaga natin. Napakalalim ng problema na ito. Pero, importante itong usapin natin para matulungan ho kayo. Kailangan magtulungan tayo. Sama-sama tayong lalaban para patuloy kayo makapangisda sa tubig ninyo. Ang Kongreso nandito, on break na ho kami. Pero nagsama-sama ho kami para mapakinggan kayo. Makagawa kami ng resolusyon. Si Speaker Romualdez, ang ating presidente,
makahanap ng paraan para patuloy kayo na matulungan. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyo lahat. Thank you. Chairman.